again. Our main vlog for today is like, related to OFW. Of course, for those who are here in Qatar for over like more than 10 years. So, i-interviewin po natin si Kabayan kung ano yung mga na-experience siya bago siya nag-abroad and then before after abroad along 10 years. So, ito yung una kong question. Si Kabayan, tatanungin ko po siya ano yung before siya nag-step in sa Qatar, ano yung expectation niya? Before you step in Qatar, what is your expectation? Ang expectation ko dito sa Qatar is parang desierto, konti na ng mga tao, tapos mga building. Tapos mainit. Okay. So yun yung which is totoo naman. Yun yung expectation mo. Which is totoo naman. Na aside on that, ano yung kasi di ba dati way back hindi pa ganun kakilala sa Qatar? Kasi yung pagtungtong ko dito, konti lang yung mga kabayan na nakakausap mo, bihira ka lang makatagpo ng kabayan. Kung gusto mo makausap ng kapwa mo Pinoy, punta ka pa sa souk para lang makakita ka doon. Tapos doon ka mag-grocery lahat ng pagkain mo. Lahat. Everything dito. So compare ngayon, mas marami na siya. Yes, compare ngayon mas marami na nag-boom na si Qatar. So lahat ng sulok ni Qatar siguro marami ng kabayan na Pilipino. That's good. So, pangalawang interview po, in 3 years to 5 years, syempre, di ba, ano yung mga goal mo or let's say, ano yung mga napundar mo within that years na nandito ka na sa abroad? Okay. Nung bago pa, pag nag-start ako magtrabaho dito sa Qatar, syempre may iniisip ko, kung isa pa lang, sabi ko 2 years lang, mag-ipon na ako, tapos mag-uwi na ako. Pero minsan nung nagtatrabaho ko, umabot kaya ng 5 years kasi mas marami kang obligasyon, lalo sa pamilya mo, mga goal na gusto mong i-pursue, like ng magpapatayo ka ng bahay or magpapayaran ka ng mga kapamilya mo, parang gano'n. So, nagawa mo naman yun? Nagawa ko naman yun. So, sa madaling salita, ang pundar mo is yung pag-help sa pamilya. Pag-help sa pamilya muna, then the same time, yung goal mo na sa pansarili. Kaya siguro yung 5 years parang hindi enough. Kaya kailangan mag-extend ka pa. Kaya, okay. So, next question. Masasabi mo ba na ang Qatar is pang long term? Oo, siguro sa mga, yun ang mga nagsisimula. Kung magsisimula ang mag-goal, basta wag kang lang magkakaroon ng mga bisyo o mga barkada sa mga maling landas, lahat ng goal mo matutupad na. Okay. So, payo mo sa mga aspiring na gusto mag-OFW katulad natin or gustong mag-abroad, kahit sabihin natin hindi dito sa Middle East or ano ang pwede mong mapayo sa kanila? Ang mapapayo ko sa kanila is kailangan nila magsikap. Dapat wag mamili ng kung ano yung opportunity na dumating, try lang ng try. Kasi pwede ka magsimula sa mababa hanggang sa tumaas ka. Yung gusto mong nais na trabaho, makakamta mo yun basta unti-unti, step by step. So, yun lang masasabi. Ayun lang masasabi. So, anong like wisdom na pwede mong sabihin aside doon na syempre huwag tayo mamili tapos hanggang makamit natin yung trabaho, ano lang yung pinaka na masasabi like realidad, ano yung sa harap nun, syempre may mga kasama tayong lungkot o sakripisyo. Basta ang masasabi ko lang kung paano ka nagsimula, hindi, na dapat ganun ka pa rin, humble ka pa rin. Kasi minsan pag nagkakaroon na tayo ng pera, parang yung tingin ng ibang tao sa atin, nagbabago na tayo. So kailangan natin lumingon sa pinanggalingan natin para yung goal mo is dire-diretso pa rin. Kasi minsan may mga kabayan dito, may mga kabayan dito na akala mo tutulungan ka, pero which is hindi. Ang makakatulong ng tabi yung sarili mo. Kaya kailangan mo, lagi mong protect yourself. So napakaganda ng kanyang mensahe para sa ating lahat. So una, yung pagsakripisyo at saka yung goal, dapat focus ka. Then at the same time, mag-ingat sa sa pagkaibigan. I mean, hindi naman literally na kasi minsan napupunta ka rin sa maling landas. So yun na nga, hindi mo ma-reach yung goal mo. So napakaganda ng kwento ni Kuya and I hope pa tayo sa more inspiring OFW. So yun lang muna guys. And thank you and have a good day. Thank you for watching.